Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Una po sa lahat, gusto ko munang batiin si Ate Lori and Ate Liberty. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa inyong paglilingkod sa Kanya. Now, yung series po natin this week ay patungkol po sa Promises of God's Provision. Pangako ng Diyos na siya yung magkakaloob ng lahat ng ating pangailangan. Now, wag po nating isipin na pinagpapala ka ng Diyos just for the sake of being blessed. Kaya nangangako ang Diyos na ipagkakaloob lahat ng ating pangailangan para maging busy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kesa maging busy tayo sa paghahanap ng pera, which is okay lang din naman, no? Nararapat lang naman talaga tayo maghanap buhay. Pero kung hanggang doon na lang yung ating ginagawa dito sa mundo, sayang lang yung buhay natin. So, nangangako ang Diyos na lahat ng pangailangan natin ibibigay niya para mas maging busy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Because ultimately, God is our employer. Yung Diyos yung boss natin. Siya yung nagpapasweldo sa atin at siya nagtutustos ng ating pangailangan. So, yung pag-aaralan po natin, pinakaunang talata for this series is Matthew chapter 6, verse 33. Sabi po rito, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaya po dapat nating unahin yung Diyos at ang Kanyang katuwiran. And all these things will be added to you. At lahat ng bagay na pangailangan natin ay idadagdag na lang para sa atin o idadagdag na lang sa atin. Sa Tagalog po, ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Now, ito po ay katuruan ng ating Panginoong Jesucristo na hango po sa Matthew chapter 6 kung saan niya inilalahad na tayo pong mga mananampalataya ay hindi dapat mabalisa sa buhay. Kaya nga dito sa verse 25, do not be anxious. Sabi dito, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Sabi ng Panginoon Jesucristo, huwag ka mag-alala sa inumin mo, sa kakainin mo, sa iyong katawan, sa iyong kalusugan. Huwag kang mabalisa sa mga pangailangan mo, food, shelter, susuotin mo, etc., etc. So sabi ng Panginoon Jesucristo, lahat ng mga bagay na ito ay nahanap ng mga hindi mananampalataya or walang pagkakilala sa tunay na Diyos. Sasama ka pa ba sa kanila? Parang sa panahon natin ngayon, bilyon-bilyong tao sa mundo, doon na lang umiikot yung buhay, paghahanap buhay, pagkita ng pera. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, yung buhay hindi umiikot dyan. Kasi meron tayong Diyos na kinikilala. Hindi tayo mga tao na walang takot sa tunay na Diyos, na ang buhay natin ay pera na lang, no? O paghahanap buhay or pagkita na lang ng salapi. Ang buhay natin ay para sa Diyos at dapat nating ibigay yung buhay natin sa Diyos. Hindi sa mga bagay na ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, kung yung mga pagano ang hinahanap nila ay susuotin nila, titirahan nila, kakainin nila, iinumin nila, sesweldohin nila, kaperahan. Kung yung mga pagano, yun na yung ginagawa, huwag ka na makisali pa sa kanila. Kasi lahat ng ito, idadagdag na lang sa'yo ng Diyos. But as for you, you need to seek God first. Unahin mo yung Diyos. Hanapin mo yung Diyos. Hanapin mo yung kaharian niya at ang Kanyang katuwiran. So, ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. Christians are not wealth seekers. Yung mga Kristiyano po, hindi po tayo wealth seekers. Bagaman nagsusumikap tayo magtrabaho, pinagbubuti natin yung ating mga negosyo, ating pinagkakitaan, nararapat lang naman yun kasi pagsamba yun sa Diyos eh. Pag pinagbubuti mo yung trabaho mo sa opisina mo, or kung ikaw ay construction worker, pinagbubuti mo talaga yung ginagawa mo, that's glorifying to God. Pero hindi po tayo wealth seekers. Ibig sabihin, ang buhay natin ay para na lang magkamal ng salapi or mabuhay na lang magtrabaho, magtrabaho, kumain, matulog, magtrabaho, kumain, matulog. Hindi po ganon. Christians are not wealth seekers. Number 2, Christians are kingdom seekers. Sabi po sa mga talatang ito, but seek first the kingdom of God.
Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. So ano po ibig sabihin ng pagiging kingdom seekers? Tayo po ay nakakilala na sa ating Panginoong Hesukristo. At naunawaan natin na siya ay hari. Panginoon, hari. At ang goal po ng ating Panginoong Hesukristo ay pagharian yung buong nilikha, pagharian yung buong mundo, at pagharian lahat ng mga bansa sa mundo. Kaya nga niya binigay yung Great Commission Go disciple the nations. So ang Panginoong Hesukristo, dahil siya ay hari, gusto niya pagharian yung mga bansa. Now, tayo po ay meron tayong kaunawaan sa kingdom. Yung kingdom ng hari natin, si Jesus Christ, yung kingdom niya lumalago at sinasakop yung mga bansa sa mundo. At yung mga bansa na nagpapasakop sa kanya, yung mga tao nagpapasakop sa kanya, ay mga kabilang sa kanyang pinaghaharian. Now, when we seek the kingdom of God, ang gusto nating mangyari, hanapin ang paghahari ng Panginoong Hesukristo. Unang-una, pagharian yung ating buhay. So gusto natin na when we seek the kingdom of God, ang gusto natin pagharian ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos ang maganap sa ating buhay. Kaya nga nandito yun sa panalangin sa Matthew chapter 6 yung your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So gusto natin yung kalooban ng Diyos maganap sa buhay natin. So hindi na tayo nagpaplano ng pangsarili lang. We ask God's plan. We ask for God's direction. Lord, ano bang plano mo sa buhay ko? Ikaw na yung hari ng buhay ko. Ikaw yung masusunod ng buhay ko. Kaya, ikaw yung masusunod sa buhay ko. Kaya kung saan mo ako dadalhin, susunod ako. That's what it means to seek the kingdom of God. Pero hindi lang sa atin nagtatapos yon. Again, ang gusto ng Diyos, yung kaharian niya o yung paghahari niya, sakupin yung mga tao sa mundo. So, kung ikaw, you're seeking the kingdom of God, ang hinahanap mo rin yung kaharian ng Diyos, ang paghari ng Panginoong Hesukristo na maghari sa mga tao sa paligid mo. Maghari sa buhay ng asawa mo, mga anak mo, kapatid mo, tito, tita, buhay ng mga kaibigan mo. So, when you seek the kingdom of God, ang gusto mo, umabante rin yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya kapag sinabi mong we're seeking the kingdom of God, naglilingkod ka na pala nun sa ating hari, sa ating Panginoong Hesukristo. Gusto mo yung paghahari niya patuloy na lumawak at lumaganap sa pamamagitan ng buhay natin at sa pamamagitan ng buhay ng mga tao sa paligid natin, mga mahal natin sa buhay, kapamilya at mga kaibigan. So, Christians are kingdom seekers. Gusto mo na magpagharian tayo ng ating Panginoong Hesukristo. At pangatlo po, Christians have only one employer. Tayo po lahat ay nagtatrabaho sa kaharian ng Diyos. Tayo pong lahat ay mga tagapaglingkod sa kaharian ng Diyos. At meron lamang pong isang hari. Meron lamang King of Kings, Lord of Lords, and Employer of all employers. Ano po ibig sabihin nito? Kapag tayo po ay nagtatrabaho, naghahanap ng kabuhayan, minsan nasa opisina tayo, minsan sa gobyerno, minsan sa eskwelahan, depende sa trabaho natin. Pero yung boss natin, hindi yung mga boss ng mga opisina natin. Kundi yung boss natin, yung pinaka-employer natin, si God yun, the King of Kings and the Lord of Lords, the employer of all employers. Kaya po pag nagtatrabaho tayo, ang nagpapasweldo talaga sa atin, hindi yung boss natin, hindi yung kumpanya natin, kundi yung Diyos natin na nasa langit. Kasi siya yung ultimate employer natin So when we seek the kingdom of God, gusto natin lumawak yung paghari ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin, sa mga tao sa paligid natin, maging ka-office mates natin. Sinishare natin ang ebanghelyo para lumaganap ang kaharian ng Diyos sa kanilang buhay. Naglilingkod pala tayo doon sa King of Kings and Lord of Lords. At kapag inuuna natin yung kaharian ng Diyos, ang sinasabi sa mga talatang ito, si Lord ang bahala sa iyo. Si Lord ang magpapasweldo sa iyo. Si Lord ang magbibigay ng lahat ng pangailangan mo. But seek first the kingdom of God and His righteousness, yung kanyang katuwiran. That means, mamumuhay ka ng godly, makadiyos. And all these things will be added to you. Lahat ng mga hinahanap ng mga tao na kaperahan, idadagdag na lang sa'yo ng Diyos. In conclusion, hindi ikaw ang maghahanap sa kayamanan, ang kayamanan ang maghahanap sa iyo. Hindi ikaw ang maghahabol sa pera, ang pera ang maghahabol sa iyo. Kakatok sa iyo, magbibigay sa iyo ng promotion. Magkakatok yung oportunidad sa iyo kasi i-bless ka. No, the Lord will bless you.
Bakit? Kasi employee ka ng Diyos eh. Siya yung employer eh. Papabayaan niya ba yung empleyado niya underpaid? 'Di ba? Mga empleyado ng Diyos, salat na salat, kulang na kulang. Hindi kaya pababayaan. Ang mahalaga tayo, we're seeking the kingdom of God, nagiging busy tayo sa kaharian ng Diyos. So, Christians are not wealth seekers, Christians are kingdom seekers, Christians have only one employer. So, ito po yung application natin ngayong umaga. Do not pursue worldly wealth. Again, sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga talatang ito, yung mga pagana, mga taong walang pagkakilala sa Diyos, yan yung buhay nila eh. Sasama ka pa ba sa kanila? Mag-join ka pa ba sa kanila? Sa halip, pursue God's kingdom and His righteousness. Ang hinahabol natin, yung kaharian ng Diyos at yung kanyang kabanalan. Yung kaharian ng Diyos na lumaganap, pagharian tayo, pagharian yung pamilya natin, yung buong pamilya natin maging sentro si Kristo dyan, yung paghari ng Panginoon Jesucristo, pamilya natin, upang magkaroon ng kaisan sa ating pamilya. Yan yung pinaglalaban natin, yan yung ministeryo natin. Gusto natin lumawak ang paghahari ng Panginoon. That's seeking God's kingdom. Gusto mo pagharian ka. Nababago yung buhay mo. Kasi when you seek God's kingdom, you're also seeking His righteousness. Namumuhay ka rin na may katuwiran. Namumuhay ka rin na may kabanalan. Nagiging makadiyos ka rin. So when we pursue God's kingdom and His righteousness, naglilingkod tayo sa ating Diyos. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. He's the employer of all employers. He's the boss of all bosses. So, point number 3, let's God's wealth pursue us. Hayaan mo ang Diyos na magpala sa iyo. Basta ikaw faithful ka lang, naglilingkod sa Panginoon, inaalam mo yung kalooban niya, sinusunod mo yung kalooban niya, ginagawa mo yung pinapagawa. Boss siya eh. Employer natin eh. Kung ano yung inututos sa iyo, sinusunod mo. Sinusunod natin. So, ano gagawin ng Diyos sa'yo? Di papasweldoin ka niya ng tama, imbis na maging busy ka at maubos yung buhay mo sa paghahanap buhay. By the way, binigyan ka na ng buhay na walang hanggan ng Diyos eh. Ano pa kaya yung kabuhayan na lang, no? That's a very simple thing. So, tayo po, kailangan maging busy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Siya yung employer natin. Hayaan natin yung Diyos ang mag-bless sa atin. Hayaan natin yung Diyos ang magpala sa atin. Hayaan natin yung kamay ng Diyos ang kumilos sa buhay natin para ibigay niya yung nararapat na sa tingin niya ay nararapat nating tanggapin. Again, hindi po tayo naghahabol sa pera. Ang pera dapat ang naghahabol sa atin. Bakit? Kasi ang hinahabol natin, yung kaharian ng Diyos, paglingkuran ng Diyos, at hayaan natin yung employer natin, yung boss natin, yung magpasweldo at tumusto sa lahat ng ating pangailangan. Again, yung Diyos natin, hindi tayo hayaang magiging underpaid. Kung yung boss mo nga sa opisina mo, I hope, fair. Kung yung tao nga nagiging fair sa kanyang mga empleyado, binibigyan ng lahat ng benefits, binibigyan ng promotion, binibigyan ng tamang sahod, how much more yung Diyos natin sa langit, na employer natin, na pinaglilingkuran natin? Hindi ka papayagan ng Diyos na underpaid. Hindi ka papayagan ng Diyos na hindi na ibibigay ang iyong mga pangailangan. So, again, let's pursue God's kingdom and His righteousness. Bahala na si Lord sa atin, kung paano niya tayo pagpapalain. So, let's God's wealth pursue us. Now, para po sa ating discussion, why do we need to see God as our one and only employer? Bakit dapat nating tingnan ng Diyos na siya yung employer talaga natin? Marami tayong mga boss dito sa lupa. Marami tayong mga employers dito sa lupa. Pero habang nagtatrabaho tayo, we're giving our best. Pinagbubuti natin yung ating lahat ng ginagawa. Bakit? Kasi meron tayong boss na mga boss, employer ng mga employers na nakakakita sa lahat ng ating ginagawa. At siya yung magpapala sa atin according doon sa motibo at according doon sa excellence, sa pagiging, when we're doing our best for God, si Lord na yung nakakita, hayaan mo na ang Lord ang magpala sa iyo. So, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Now, para naman po sa ating panalangin, Father, thank you for the truth that we must not be wealth seekers, but kingdom seekers. It is not us who pursue wealth, but it is wealth
that pursues us. Thank you for your word that is full of wisdom on how we should live our lives. Father, please enable us to seek your kingdom and your righteousness as our top priority. May our lives glorify you. I pray this in Jesus' name. So po magpasalamat sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Alvin. Maraming salamat sa iyo kapatid sa iyong palagi ang pagsuporta. Ang Diyos ang magpala sa iyo, sa iyong mga ginagawa, no? Sa iyong kabuhayan. At kung meron po ay natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.